Hi channel! Welcome to my guys! So, yun na yun ha. Wala na yung hi guys. Welcome to my channel. Lagi silang ganyan. Kaya ibahin naman natin, hi channel. Welcome to my guys. So, how are you? I hope everything's done well and satisfying. So, anong mayroon ako ngayon? Anong tawag niyan? Magic yan eh. I don't know. Basta, ano yan? Bok choy ba? Bok choy. Tapos, ano yung sa on the top? Yung chicken fillet. Oh. Ayun. Ganyan yan. Ayan. Magic lang yan eh. Alam mo naman sa akin, minamagic ko lang yan eh. Yan. Dito yung camera. Ayan. Ayan o. Ayan. Magic yan. Minamagic ko lang mga yan. Mahilig ako sa mga magic. Gulay yan. Oh, yung gisahin mo lang. Mali. Palapat lang. Ano bali na dito. Ihatiin mo lang sa gitna. Tapos gisa. Sibuyas. Kanong bawang sibuyas. Yan yan. Tapos i-arrange mo lang. Then, mayroon kang marinated na chicken fillet. Ihawain mo lang na gano'n. Ganyan. At saka mahilig kasi ako sa gulay. At saka yung paggisa, yung style ko sa paggisa, pag mga ganyan lang, seconds lang, hindi yung minute. Para medyo wapok, gusto ko yan ng gano'n. At mahilig ako sa gulay. Pwede na yan sa akin. Wala nang kanin-kanin, gulay lang. Yun na yun. At katulad ng ito, mahilig ako sa broccoli. Ganyan ako, bale, inano ko na yan, hinimay. Yan ay isang ganito. Isang ganito. Oh, ito yung yung delicious part pa, yung masarap sa ano. Yan, okay na yan sa akin. Wala na akong complain. Breakfast, lunch, dinner, ganyan yung gulay. Wala na, masaya na ako. O ano lang yan, magpakulo lang ako ng tubig pagka ganyan, broccoli or cauliflower. Tapos, iano ko sa kulong-kulo. Tapos, ano yung, iano ko sa tubig na makulo, tapos igaganyan ko. Pagkatapos nun, seconds lang, i-drain mo. Tapos yun na. Tubak na ko sa TV. Wala na, maghapon na yan. Walang asin. Or either ketchup or mayonnaise. Bahala. Pero sa akin, wala na. Wala na. Masaya na ako doon. Kasi alam mo yung broccoli, anti-aging yan. Kaya, kayo nang ganyan. Stick man na natin. Kasi alam mo na yung mga chika-chika pa natin. Ayan na nga. Chika, saan ba natin? Saan ba natin? Umpisahan dito. Wow. Ayan. Tapos dito. Kasi yung chicken tikman natin. Yung susbana. Yung chili hot sauce. Sarap. Okay. So, matikman na natin. Okay. Tikman na. Diyan na yan. Magpintuhan na tayo yung chika na. Okay, so, ang topic natin ngayon, yung nakaraan nga, di ba, nag-iba kasi yung paano magtrabaho din sa Korea. Kaya lang isiningit ko yung mga napapanood natin sa news. So, ngayon, pagpatuloy natin yung pagtrabaho dito sa Korea. May magandang trabaho, mayroong hindi. Tapos, dito naman sa Korea, okay magpasahod, may mga insurances din, may mga bonuses din, lahat. Dati ko kumpanya pinagtrabaho, kahit illegal, may bonus malaki din, oo. So ngayon, yung mag-wrap up tayo dyan. Yung, nung isang araw, nagkatuwaan lang kaming magkaibigan. So tinanong nila, yung sa live chat, ano daw dyan sa Korea? Sabi ko, okay dito. Ay, naalala ko na pala. Oo nga pala, no? Tinanong, tungkol daw sa COVID. Yung panahon ngayon, sabi ko, walang problema kasi ang mga tao dito nakikinig lang naman sa
sa sa TV, yung kung anong news, pag sinabi nga di lalabas, hindi lalabas. Umiwas sa mga gathering, umiiwas. Laging nakasuot ng mask, magsuot ng mask. So, hindi kailangan na lalabas talaga yung mga authorities sa kalsada. Hindi kailangan dito. Kasi yung katulad nung kasagsagan, akala ko wala sa bahay. Kasi malimit tumingin ng mag-attend ng concert. Laging nagbubook ng ticket. So, akala ko tinawagan ko. Nasa bahay daw siya. Akala ko ba siya managan pa? Hindi. Kasi bawal nga mga gatherings. Buti naman. Ganon. Then, pagdating naman dito sa kanila, yung mga tao, nakikinig sila sa mga authority, sa mga pulis. So, nakikinig sila. Pag may kapitbahay, kakaalitan, o bata, nagkapikunan, ay hindi makikialam yung parents. Tawag sila ng pulis. Dito naman, kunting, every 200 meters, checkpoint, station, police station. So, hindi mahirap. Yan, pupunta ka agad yung pulis. Itatanong, ano ba, ganyan. Halimbawa, mga bata naglaro, nagkapikunan, tapos may nasaktan, pulis yung magsisettle. Hindi mga magulang, mga kapitbahay, punta ng kapitan, magsisiraan lang. Tapos yung pagkatapos na nandoon pa rin yung galit ba, yung nagtatanim ba ng galit. Kung sa Bisaya pa, nagdumot. Dito sa kanila, wala. Pulis yan ang So, hindi ka pwedeng sa ating kasi hindi pulis magkalabasan na yung mga salita nga. Kapitbahay na, nag-awayan na, nagkakampihan na, mga nanay, mga lolo, lahat na. Tapos gawa lang sa mga bata na naglalaro, nagkakapikunan. Yung dito sa kanila, hindi. Pag may nag-ingay ka na batas, tapos natutulog ka na disturbo, kahit alam mo yung nanay niya, hindi, tawag ka ng pulis. Lalapit yung pulis, punta. Yung nanay din, siyempre, wala rin, kaysa ikaw mismo, magkapalitan lang, hindi maganda. Kaya, kunting bagay dito, pulis yung magsasito. Katulad ng anak ko, magtataka ka na lang, parents, tinawagan ka ng pulis. Ikaw ba yung kasi yung mga bata dito sa kanila, yung may pangalan, sinusuotan talaga yan dito sa kanila hanggang 12 years old. Yan, may makikita yung telephone number ng parents. Kaya, yung anak ko, bali pupunta yung sa park, naglakad sa, malapit lang naman sa bahay, mayroong matanda, medyo na ano ba niya, nasagi ba niya? Di galit na galit. Siyempre, yung stubborn yun, ng anak ko din, alam mo na yung mga bata, makukulitin. Gusto lang ng matanda na mag-sorry, yung anak ko naman, ayaw naman mag-sorry. Tumawag din ng pulis. Diyan lang sila sa daan, ha? Tawag yung matanda ng pulis. Pumunta yung, kasi alam mo na, GPS yung location na. Kagad nandiyan, ano pa? Kasi ganito, naglalakad nga yung anak ko, wala anong reason ng stress daw ako kasi katatapos lang ng exam namin na kung ano-ano at saka hindi ako sure sa answer ko, kaya ganun. Ganun ba? Sabi ng police. Di sige, so nagkasorihan na sila, so okay na sila yung matanda. Tinawagan na lang yung husband ko, yung anak mo ganito. Okay. So, ganun. Dito sa kanila, out there, maganda. At least walang alitan. Tsaka dito, pag may mga party o kasama sa trabaho, magsusuntukan, pulis kagad. Pagkatapos nun, wala na kinabukasan. Wala na yan. Yung na yan, automatically yung ng araw na yun, nasa dito, automatic yan. Tapos, dili ba sila dumtanon? Yung na nga lang ang maganda sa kanila, sports sila, hindi sila dumtanon, hindi nagtatanim ng galit ba? Kung sa Bisaya pa, dili magdumot ba? Yun lang kasi ang maganda sa kanila. And then, mga kapitbahay nag-iingay, tumatawag. Kaya ngayong may mga illegal dito, mga Pilipino, linggo, siyempre, pupunta sa kaibigan po, nagkatuwaan, nag-ingay, naingayan yung kapitbahay. Tumawag, nahuli. Kaya minsan yung iba naman,
hindi nag-iingay ka, lalo at puro lang sila mga ano dyan, yung mga, wala na bang visa ba? Illegal na ba? Siyempre, hindi maiwasan, lalo na pag mga lasing, yung ugali ba natin mga Pilipino, yung ganon, pag naingayan yung kapitbahay, di tumawag, then, di na rin. May isa na, yung, ano mo kasi dito, yung bang sinasabi nilang, kopol-kopol, yung libin-libin, yung, siguro yung lalaki may asawa doon sa Pilipinas, yung babae rin, or either isa sa kanila single, or puro mga single, di mga anak. Hindi, kapapanganak lang, kalalabas lang sa hospital, this bata. Hindi pa nga natanggalan ng pusod yung bata. Nag-read yung immigration, kasi naingayan nga, ni-report. Di nahuli. Paano yung may anak? Siyempre hindi. O paano ba to? Nahuli yung husband. Bali yung kakopol niya. Tinandi, nagpamakaawa, iyak ng iyak, kakapapanganak pa daw, sino daw magpapakain, ganito, ganito. O di, nag-ano yung authority, immigration authority, nag-adjust. O di, sige, kung gano'n naman lang, pinaano sila, kinondisyon. O sige, papakawalan, kasi may anak nga, maghanap ka ng trabaho within 1 year, mag-ipon ka, pagkatapos, uwi na kayo sa Pinas. Maganda. O, di binigyan na trabaho ng immigration. Ang ganda. So, illegal yun na nahuli. O, di maganda. O, sige, magtrabaho kayo ng 1 year, mag-ipon, then, uwi na sa Pinas. Medyo hindi stricto yung Koreano. Open city naman dito. Maganda din yung authority nila. Pwede namang pakiusapan. Then, mayroon ako rin yung kwento ko, alam mo na, basta mga buhay dito sa kon, basta mga pangyari, yun na yun, pag-iisahin na natin, saksak, sinagol na lang yung mga kwento ko. Then, mayroon din akong, yung kaibigan ko, Pilipina, asawa niya, Koreano, may anak siya, dala-dala niya, yung anak niya, 2, lumayos na sa asawa niya, hindi pa siya citizens, nagkataon, ni-read, doon sa boarding house, at yung tinutuluyan, ni-read yung mga illegal. Nauli siya. Idala-dala nga yung anak niya. Since hindi nagpaliwanag siya na ganito, may anak ako, paano yun? Ano yung anak sa Koreano? Bakit may asawa ka ba? Di ganun, in-interview na lahat siya. Sige, dahil may anak nga. So, pina-apply siya ng immigration. Okay. Dahil asawa mo Koreano, tinawagan din. Oo, lumayas siya dito sa bahay. Wala na akong pakialam. O di, sige, kung wala ka ng pakialam. So, ang immigration yung nag-arrange ng story. O di, sige, since mayroon kang anak sa Koreano, sige, mag-apply ka ng citizenship. O di, na-citizen siya instant. Can you imagine? Mahirap kaya mag-apply ng citizenship, may exam. Nako, ang hirap kaya. Di, na-citizen siya ng instant dahil nga doon. Di, maganda naman talaga. Hindi sila stricto dito. So, kaya maraming yung punta naman tayo doon sa mga kupol-kupol. Yung nanganak kasi, ko yung sabi ng mga, doon, yung mga church dito, Catholic. Sabi doon na, ang dami daw nagpapapinyag. Pero, walang nagpapakasal. Totoo yan. Kaya, pinapadala doon sa Pilipinas. Parang business na din nila na nakakita mo doon. Mga bihayero, padala bata. Kung anong presyo. Kaya ano ba yan? Ala, yung kwento ko hamas sa lahat ng mga pangyari sa Korea. Pag halo-haloin na lang yan. Kung sa maalaala ko lang, dapat isulat ko. May para So, gano'n. Mayroon ding. Balik naman tayo sa mga nagre-read ng immigration, ng pag-read ng immigration. Ngayon, tumalon sa bintana. Nandun na yung immigration. Tumalon sa bintana. Nabali yung yung binte, yung fit ba? Dito, di dinala sa hospital. Then, syempre, sagutin ng immigration. Until, wala na. Hindi na inintindi. Kasi, kahit ka pa hindi na ma-deport, inutil ka na rin, hindi ka na rin makapanaguhay. So parang wala na, binaliwala na lang, basta tinatilo sa hospital, binaliwala. Yung iba na hindi anak, nahuli. So, guys, ayun na.
yung time. Kasi kinokontrol ko, kasi alam mo naman yung mga tao sa YouTube. Ayaw nila yung mahabang video, na boring sila, napapagod sila ng marahabang video. So, dapat kinokontrol ko yun. Dapat yung video mo hindi hapot ng 20 minutes. Ngayon, 15 minutes na. So, ngayon, magpapaalam na ako. So, until my next video, lagi kong sinasabi, mistake is mine, and correction is under your intelligence, judgment. Don't forget to subscribe, like, comment, and wish you all the best. Guys, yung pag-subscribe, comments, walang bayad yan, free. So, wag natin ipagdamot. Okay, so, at shoutout nga pala kay Risa and Jeff in Germany and kan Swiss Pinay. Saka, sino pa ba yung sino pa ba? Nakalimutan ko. Dapat ilista ko pala yung ipang-shoutout ko, ano? Yung Paul, Matt, April, and Paul. Okay, so, bye-bye! Ayan, salamat nga pala sa YouTube, no? Na mayroon tayong pagkakataon mag-vlog para naman yung mga dyan sa mga kamera, na mga confident humarap sa camera, magdaldal katulad sa akin. Kaya, thank you talaga sa YouTube. Salamat sa pag-vlog. Okay, bye-bye!